Like si Emily Blunt, si Mm. Florence Pugh. Florence Pugh. Take 2 Talks. Hi, this is Julia. And Kaya. This is Take Two Talks. Welcome back. Okay, This next. is continuation ng episode from last week, yung top movies namin na pinanood for 2023. Napahaba kasi sobra yung namin yung pag-uusap namin. Di namin namalayan. 2 hours na. So, ayun. Okay. So, tingin ko meron tayo pareho. Okay lang ba pag may Sige, pareho? go. Killers of the Flower Moon. Okay. Kasi nakita ko Yes, siya sa parehas tayo. Killers of the Flower Moon. So, I think siguro expected na kay Scorsese na mag-produce ng quality film, ganon. Pero yung Killers kasi, although, napag-usapan nga din namin isang friend ko nung nakaraan na, hindi siya pinag-compare namin, pero yun length lang, kasi 3 hours yung Killers of the Flower Moon, tapos yung Oppenheimer 3 hours din. Okay. So, pareho kami na mas madali panoodin yung Killers of the Flower Moon. Kahit na, yun nga, slow burn yung Killers, pero, hindi kasi sabi yung boring yung Oppenheimer. It's just that madami talagang question mark sa utak ko kung pinapanood siya. Kaya hindi ko siya parang may next scene na agad, parang pinaprocess ko pa yung previous scene. Okay. Yun lang naman yung ko sa Oppenheimer. Pero yun nga, yung Killers of the Flower Moon, ang gas-gas na kasi talaga ang ganda ng cinematography. Pero ang ganda talaga. Lalo yung parang meron shot doon na may shot sa ending na similar sa may pinakitang ganun sa umpisa pa lang. Hindi ko maalala. So, may mga ganong si Scorsese dun sa Killers of the Flower Moon. And wala akong alam dun sa yung story yung Osage. Oo. So, ang interesting nung topic sa akin, kahit na Same. ay yung actually may mga negative reviews na sana daw parang more on The Osage. oo, yung point of view. Pero sa akin, parang ang interesting na ang nakita natin is yung mga may mali. Yung mga gumawa ng mali. Pero kahit ang effed up talaga ng logic ng character ni Leo doon. Parang hindi mo talaga maintindihan kung bobo ba siya or kung gusto niya, binahal niya ba talaga or I don't know. Di diba? ko rin maintindihan. Yung character ni Leo doon. Pero he's not the brightest stool in the shed. So, given na din siguro yung alam na natin yung i-expect and na-deliver naman nila Robert De Niro, nila Leo yung acting nila. Alam na natin yun. So, parang siguro yung production nito is parang very very big na parang magsaset talaga na mataas yung expectation mo. And for me naman na-meet naman. Oo. And parang parang si Scorsese na lang yata nakakagawa ng ganitong movies. Siya na lang yung may guts siguro na gumawa ng ganito. Tsaka nga din, lang sa negative din. Hindi naman madami nagsasabi ng ganito na parang si Scorsese, ito na naman yung theme na parang mob yung usual themes na tinitake on niya. Pero ang refreshing pa rin kasi nga like natives yung characters and meron siya binigyan niya ng maganda yung voice yung story na yun. And it's a Scorsese film, parang malaki yung audience niya talaga. Kumbaga hindi pinortray niya yung tawag sa kanila? Osage. Oo. Hindi in a kumbaga hindi in a stereotypical way. Oo, ganun. Oo. Kumbaga Kasi proper yung pagpapakita sa kanila. Meron talaga silang advisors, ganun. And then yung chieftain ng oh my God, I'm so sorry. Nakakalimutan ko yung tribe. Pero
ayun, may guidance ng Ah. ano talaga, ng Native Americans. And then, parang sinabi rin nung chief na maganda daw yung portrayal nila, ganun. And then sana lang na So they felt na sila, kumbaga yung representation is yun nga maayos. Tapos pero add ko lang kasi nawala sa isip ko na nandun si Brendan, di ba? Di ba nung nasa sinehan, tapos pinakita siya, nagulat tayo. Gulat Oh my God, nandiyan nga pala siya. tinuro namin yung screen. Pero medyo Yun lang naman, like, hindi ko lang siya medyo Pero, out of place siya oo, yun doon. nga. Kasi parang, ang good boy niya kasi sa image, yung image niya sa akin is super good boy. So, hindi ako sanay na yung character niya is parang sumisigaw. Ano kasi, like, he's big, so medyo intimidating Oh. yung size niya. Pero yung mukha niya, parang Baby boy nga yun nga, parang angelic ng face niya, ang bilog-bilog, na parang, ang laki ng mata niya, na parang, alam mo yun, yung mata niya is parang for kindness only. Parang ganon. No, parang, tsaka may nakita ako na parang, yung portrayal daw niya doon, o yung pag-acting niya, it's kind of from a different era. Ganon daw. Oh, yun nga. Parang hindi siya sa makalumang tao. Ayun. So, parang, ayun lang naman. Pero hindi naman siya malaking, Kasi kasi small like, part lang naman small part lang naman. Pero, mapapansin mo rin naman talaga. Kasi, he's kind of an important kahit saglit lang siya. Yeah, kahit saglit lang. Pero maganda pa rin syempre talaga overall. Killers. Yes. Ano pala? Well, kakasabi mo lang din. Oppenheimer. Okay. I mean, that's expected naman. Hello. Kinursot mo na sa'yo yung Ay, okay lang. Kukursot ko na yung Oppenheimer. Okay. Ay, nasa'yo rin yung Oppenheimer. Okay. At least, pares tayo ng killers, pares tayo ng Oppenheimer. So, ayun nga, Oppenheimer for me is like, tumatak talaga sa isip ko. And then, ito kasi yung nauna sa pag-nood ko ng Oppenheimer and Barbie, Barbenheimer. So, ito yung nauna, and then parang nung nanood na ako ng Barbie, this is not gonna top Oppenheimer. For me, kasi, ewan ko, iba talaga yung nagana sa Oppenheimer. Pero yun nga, sinabi mo na, napag-usapan niya ng kaibigan niya na, parang hindi niyo maintindihan masyado yung Oppenheimer, na parang question marks na lang, and then mabilis yung yung scientific medyo yung mapapaw ka. Okay, sige. Basta yun sinasabi nila. Oo nga. Ako rin naman ganun. Pero di ba may si Nolan kaya ayun kasi nga ganun talaga siya. Diba yun nga may joke na akala ko may magagets na ako na Nolan movie. Yung ganun, may joke na ganun. Pero kasi siguro ganun talaga siya. Parang don't like think about it, just feel it. Yun, meron ding sinabi yung character doon na parang don't mind to read the music. Can you feel the music? Parang ganun. And then, can you feel the music? Can you hear the music pala? Can you hear the music by Ludwig Göransson starts playing? Ganun. Tapos, yung soundtrack talaga yung nagdala. I mean, one of the legs of this movie, yung soundtrack ni Ludwig talaga. Algebra is like sheet music. The important thing isn't can you read music, it's can you hear it. Can you hear the music, Robert? Yes, I can. Doon madadala ka talaga ng emotions mo. Parang feeling ko nga lumilipad na, parang nagle-levitate na ako. Parang ganun yung feeling niya. Ang ganda. And it's parang ang laki ng movie. Ewan ko, ang laki sa feeling ng cinematography. Sobrang ganda ng production design. And then, like, all of that is on the shoulders of, well, not really on Cillian Murphy alone. Kasi ang gaganda ng actors eh. Like, si Emily Blunt, si Florence Pugh. Florence Pugh. Si Florence Pugh kasi, I mean, magaling siyang actor, pero medyo, ewan ko dun, yung character, feel ko yung character niya lang. Yung character niya, hindi ko masyadong feel. Pero yun, magaling siyang actor. And then, si Robert Downey, sino pa ba yun? Si Gary Oldman, and then all of this, like, ang gagaling na actor, talaga. Na parang, sabi nga ni Cillian Murphy na parang medyo nakalma yung puso niya, like yung pakiramdam niya. Like hindi lang siya yung magsusupport as a main character, main actor, na parang na-surround siya ng mga magagaling na actors din. And then
gusto ko yung like yung portrayal or yung kung saan napunta yung story, like yung they focused on Sa ano pangalan? pag-build. Ay, ano ba? Cillian Murphy's character. Si Oppenheimer. Si Oppenheimer. Si Oh my Oppie. God. Ayun, they focused on him and then how complicated he Yung is. feelings siya sa pag-create nung... Yeah. And it's parang and then like maaawa ka sa kanya and then medyo maiinis ka, I think. Pero parang kasi may parts na... 'di ba? Parang ang complicated yung person and then pero like he thinks he's doing the right thing. Of course naman. Tapos yung ano lang din. And then Yung 'di ba kasi ilang taon nga yung ginagawa yung bomb. Hindi mo siya mahahalata masyado, pero very subtle lang. Kasi makikita mo na nag-age pa rin si Cillian. Wala lang, ang ganda nung nun. Kasi Na sobrang makeup. subtle lang talaga. Hindi siya, mapapansin mo lang siya pagka na. Para pag may nakita kang picture na, ay, ito yung una, tapos ito yung huli. So, lahat talaga ng department sa Oppenheimer, parang, on the galing. top of their Oo. game talaga. Yeah. Abi kasi, ang saya lang na sa nakakita ako. Parang, Christopher Nolan is nasa era natin. Like, in our lifetime, gumagawa pa rin siya ng movies. As well as Scorsese, di ba? Na parang, oh my God, naabutan natin sila sa Nolan sinihan, and then ganun. Scorsese. Tapos, na parang, yung Oppenheimer din kasi ang unique experience din talaga pag sa sinehan mo pinanood. yeah. Syempre, lalo na yung sa Trinity test. Pero, Yeah. all throughout, iba talaga yung feeling niya. Yeah. Oh my God. And then, yung character ni Oppenheimer na parang, he's parang dealing with the guilt din. Na parang, ang ganda. Wala. So, yeah. Pero meron ka pa rin sympathy sa kanya kahit na kahit na parang naiinis ka, ganun. Yeah. Very complicated man and complicated feelings na din sa audience din. Shit, ang ganda. I feel ko same din tayo dito. Ano? Nakita ko to sa'yo, holdovers. Okay. Okay. Kakanood ko lang yan nung isang araw. Nang isang araw ako. Kagabi. Kasi pinistart Oh ko my siya God. parang, pinistart ko siya Tapos, Friday. Kasi okay. hindi ko siya natuloy kasi may nangyari. So, Okay. ayun. Kagabi ko siya tinapos. Ang galing, di ba? Parang kailan lang natin napanood, pero top na agad. Pero sobrang talaga siya eh. Like, nung pagtapos ng film, pero nakatulala ako kasi, ang sakit ng puso ko, pero at the same time, Ang warm. Oo, hindi ko Well, kasi parang nung una, may nakita ko, kilala mo si Ayo, di ba? Yung sa The Bear. Meron siya yung top comment sa Letterboxd na parang, sabi niya, when you say like parang nobody's doing it like this anymore, but they did it, parang ganon. It's, sabihin ko na yung plot. It's about, a teacher in a private all-school boys. Ay, ano daw? boarding school Oh, for school boys. Boarding school for boys. Boarding school for boys. Ganon, yung mga private Yung school mga siya, yung mga mayayaman mayayaman, mga spoiled brats, ganon. Then, may teacher, and then, merong isang student na matalino, pero is Loko-loko, ganun. yeah, ganon. And then, the main cook ng boarding school na yun. So, silang tatlo, they got stuck together in the school kasi it's called holdover, parang gano'n, 'di ba? Na kasi parang yung student is wala siyang pupuntahan for that summer. Hindi, Christmas break. For the Christmas break pala. So, si teacher is siya yung guardian doon. And then, the cook is doon siya nagstay kasi, well, doon lang, wala na siyang pupuntahan. Parang ganon. Parang she wants to stay there because of her son killed sa Vietnam War. So, sa isang war, ganon. I think Vietnam War yun. Natawa ako doon. Kasi yung name nung cook is Mary, di ba? Tapos yung apelido niya, Lamb. Tapos yung anak niya, Mary may Lamb.
sa tapos naisip ko, Mary had a little lamb. Oh, yung cute. Wait lang. Ba't ka tumatawa? Sorry. Hindi, wala. De, joke lang. Naano ako nung naisip ko, ay, sinadya nila to. Parang ganon. Ganon. So, yun. Nag-grieve siya. So, parang dun siya nagstay sa school kasi parang this is the last place they've been together. Parang ganon daw. And parang yung naging relationship nilang tatlo over those 2 weeks na parang... Kasi sila yung, kung ayaw nila na hindi mo i-expect na over Christmas break, yung mga tao na yun yung makakasama mo. Ganun sila. So, they don't really like each other. Yan, opposites talaga sila. And they kinda hate each other. Parang ganun. Well, not really si Cook and then si teacher. Yung bata. Yung bata and then teacher talaga. And then, I just want to say, parang unang-una talaga, yung okay, go lang. Yung cinematography talaga. In terms of like the way they shot it. Oo, kasi 'di ba setting niya is 70s. Tapos parang maisip mo hindi modern yung dating talaga ng movie. Lalo na noon, wala akong maisip na example. Pero mahilig yung mga movies noon na mag-portray ng mga misunderstood kids, mga ganun. Parang doon talaga sila, no? Pero ngayon, wala nang masyadong ganun eh. Like, talamak na yung mga blockbusters ngayon, ganun. So, this is like, it was, made in the 70s talaga. Like, in terms of the plot din. And then, yung, themes nila. Ayun. Ano pa ba? It's also very funny. Mag-isa ko siya pinapanood. Ako rin tapos tumatawa ko. Ako rin eh. Parang, yung mga lines ni Paul Giamatti, na parang, yes, that's right. Parang mga ang intellectual ng mga insults niya, na parang, ano yung sanabi nung, but sir, I can't fail this class. So sabi niya, oh, don't sell yourself short. I believe you can. Parang ganun. I can tell by your faces that many of you are shocked at the outcome. I, on the other hand, am not, because I have had the misfortune of teaching you this semester, and even with my ocular limitations, I witnessed firsthand your glazed, uncomprehending expressions. Kasi yung character ni Paul Giamatti is parang yung teacher na ayaw talaga ng lahat kasi mababa magbigay ng grades, and parang parang Christmas break na mag-start pa ng new chapter sa libro, ganun. So, nobody likes him. And also, kinda like yung mga faculty din is parang they're talking behind his back, mga ganun. Pero, yun nga, yung character nung bata, hindi bata naman, pero, yun. Yung high school yung kid. Student, tsaka nung teacher, pareho silang, like, makikita mo kung bakit ayaw nila sa isa't isa. Pero, at the same time, maintindihan mo kung bakit sila ganun. Hindi yung personality nila. Yeah. Ano lang parang iisipin mo muna sa umpisa, like very surface level. Like at the start of the movie, I hate this kid, parang this kind of kid, parang ang brat. And then si Paul Giamatti din, I hate this kind of teacher kasi ang baba magbigay, and then parang ang walang humor sa dating niya. Pero throughout the whole movie, you understand why they are like that, and then they also understand each other why they are like that, and then yung empathy nila together, and also yung kay Cook din naman. Ang galing niyang actress talaga. No? Parang sana ma-nominate siya sa Oscars. Kinda type of vibe na parang sana may supporting actress siya. No? 'Di ba? Lalo na yung kinda spoiler, pero yung scene na sa kitchen na parang he's gone. Okay. Ayun nga, yung sa party. Yeah, yung sa party na parang kahit yun lang yung line niya, na parang ang heavy nung indication, kind of, tama ba yung word na yun? Ang heavy ng implication pala ng he's gone. He's gone. Tapos nag-cut na sa ibang na parang, oh shit, parang ganun. Okay. Followers. Yeah. And then, parang sinabi nila na parang this is an instant Christmas classic. Oo nga diba? Tapos kagabi ko siya pinanood. Tapos may New Year's dun. Kaya, hey, New Year's Eve.
May May New New Year's Eve Eve doon eh. Umabot ng New Year's. Oh my God, nakalimutan May, ko. may part doon na binidyo ako pa nga eh. Kasi yun yung pinabati ko sa backyard. Okay. May nag-countdown sila. Tapos Happy New Year. Ay, oo nga pala. Yes. Tapos nagpapatok sila sa sa kitchen. oo. Yeah, oo nga pala. Yung director, nakalimutan ko pangalan niya, sabi niya, he feels nauseous that people are saying this is like a warm hug, na parang this is a Christmas movie, ganun-ganun daw. Kasi parang siguro hindi, habang ginagawa niya to, hindi yun yung naiisip niya. Siguro very depressed, very sad movie. Alexander Payne. Ayun, Pain, yeah. Kasi apelido mo Payne. Pero actually, hindi niyo ba na-realize na ganit Yung warm reaction din ng audience. Yeah, may nakita ako dati na parang ibang version ang pagdadaanan ng movie. From the script writing, the editing, the directing, the shooting, ganun. And then the last one is when you show it to the audience. And then the audience will say kung what kind of movie this is. Parang ganun. So, kung hindi man lang niya ina-expect na ganun yung mangyayari sa movie niya, well, that's how it works. Ganun. Okay, Anatomy of a Fall. Okay, sorry na. Agad, Julia. Pero kasi, sorry na. Pero ito talaga Sige. It's about a courtroom drama na it's different kasi it's just full of dialogue. And it's kind of like an Oppenheimer. It's full of dialogue in that sense. Pero, maano ka talaga, may invest ka sa mga nangyayari. Kasi habang nasa court sila, you find out the evidences against her, against not her. Wala naman siyang kalaban, pero against her lang. Malalaman mo yon at the same time na malalaman ng character. Kasi may mga surprise na parang I didn't know na nasa evidence na yan, parang ganun. And it's parang madadala ka talaga ng emotions mo along with the character. And then, ang ganda ng acting ni Sandra Hüller. And then, nung bata. And then, actually, nung aso. Magaling yung acting ng aso. I'm not gonna say kung bakit. Pero, ayun, magaling silang mga actors. And then, parang, bet ko si Sandra Hüller maging sa Oscar. At least nominated. Ang dami actually na yun talaga. Ang galing nga doon niya talaga. At least nominated man lang. Sino bang mga ano ngayon? Mga best actress like leading. Carey Mulligan. Carey Mulligan? Sino? Feel ko ma-nominate siya sa Maestro. Ay, supporting lang naman siya. Supporting ba? Kasi si Maestro talaga yung leading. Ay, oo nga. Ay, supporting. Ay, hindi si Emma. Si Emma. Lead actress siya. Okay. Si Emma si pala. Emma, oo nga. Malaking contender nga daw for pero at least like nominated, sana ma-nominate si Sandra Hüller. Kasi magandang recognition. Yeah, kasi first time ko siyang makita. Kasi parang, sino tong actor na to? Parang hindi siya mukhang actor. Alam mo yun? Kasi kung pag first time mo siyang makita, parang, she's a normal person. Kind of like that. Like, sobrang natural niyang umarte. And then, wala. Oh my God. Ang ganda pa rin ng mga monologue niya. And then, dito sa movie na to, it's very frustrating kasi sinasabi na siya daw pumatay. So, yung Anatomy of a Fall. So, in-analyze nila kung paano ba so, nalaglag yung nalaglag yung husband niya. And then, sinasabi, baka tinulak niya or something ganon, blunt weapon, etc. Daniel was up for work is a shitty strategy. Samuel had no enemies. Stop. I did not kill him. That's not the point. So, ina-analyze nila kung paano nahulog yung husband. But also, ina-analyze nila yung buhay nila. Yung like personal problems nilang mag-asawa. So, siguro yung fall ng relationship nila. Maybe. Okay. Maybe. Sinasabi ko na lang kayo. Parang iniisip. I'm just talking out of my ass. Pero, ayun. Maganda talaga siyang script. And also, script. Sana ma-nominate din siya sa script. Okay. And then, kung maglalaban man lang yung Oppenheimer and then Anatomy of a Fall, dito ka? Baka Anatomy of a Fall ako. That's big coming sa kanya kasi sobrang favorite niya Oppenheimer. So, yan. Pag available na yung Anatomy of a Fall in a cinema near you or like sa internet.
magpa-pirate na. Oh, Sinabi, magpa-pirate na. saying it with Wala her pa siya whole sa chest. suking tindahan eh. Oo. Pero yun. Like, if naging available na, you have to watch it like as soon as you can. Yeah. Yorn. That's Ang sakit pa Next. rin na hindi ko siya napanood. Hindi ko sure if napanood mo to. Are You Hindi. There, God? It's Me, It's Me, Margaret. Napanood mo Hindi ba? Okay. Kagabi ko lang siya pinanood. Actually, ito yung last film ko for 2023. Oh, okay. Ano siya, it's about, I forgot her name, pero teenage girl, parang siya 12 years old. On set pa lang naman, sinabi na sa kanya, nalaman na niya na mag-move sila sa New Jersey. So, from New York kasi sila. So, kumbaga iba yung culture sa New York and New Jersey. So, nung nag-move na sila sa New Jersey, very siya talagang coming of age film. And may naging friend naman siya agad. Pero, kumbaga dito pinakita yung, alam mo yung pagbata ka, parang you can't wait to grow up. Yeah. Ganun yung mga, nila yung, meron silang secret club ng 4 na girls sila. Nag-uusapan nila yung excited na sila magkaroon ng, menstruation, na magkaroon ng boobs, mga ganun yung usapan nila. And I think, aside from that pala, malaking theme yung religion dito. Kaya I think, Title pa lang. ay, okay, sorry. Oo nga pala yung title. Pero I think, yun nga, need mapanood ng mga bata. Hindi man like batang-bata, pero yung mga ganun, 12 years old, ganyan. Kasi si Margaret, yung parents niya, bali yung father niya kasi, Jewish. Then yung mother niya, alam ko yun. Christian. Oh, yeah. So, ang ginawa ng parents niya is, hindi siya, kumbaga hindi sila nag-impose ng religion sa kanya. Parang sinabi nila na, when you grow up, ikaw na mag-decide sa sarili mo. So, sa film na yun, parang ine-explore ni Margaret yun. Tinry niya mag-attend ng temples, ng Jewish temple. Yung cute. Tinry niya sa Christian church, ganon. So, nag-explore talaga siya. Margaret is not Jewish or Christian. She is no religion until she decides. Well, how can she be Jewish if her mother is Christian? Stop! Okay, You were come never on. there for her. What's the matter? Do you think that we wanted this? Have you forgotten we stole our family away? Stop it! Ayun yung main themes eh. Yung pag-explore niya ng religion, tsaka yung girlhood. Yun, may crush sila, mga lalaki. So, very siya, ang warm niya in a way. Tapos si Rachel McAdams yung mom niya. Tapos nagulat ako na pinakista si may mumu. Nakita mo ba? Kasi nagana yung screen. Basta may nangyari sa screen. Ayun. Basta nagulat ako nung pinakita si Ben Safdie. Parang, Sino? Si Ben Safdie. Yung sa Good Time. Okay. Tapos maganda jump scare ako. Pero hindi naman scare. Pero nagulat ako, uy, hi. Surprising lang. Pero ang warm niya in a way kasi yung relationship niya sa parents niya, sa grandmother niya. Pero nung unang introduction dun sa secret club ng friends niya, parang isip ko, siguro prequel ng Mean Girls. Ganon. Kasi yung isang friend niya, medyo ang mean niya. May pagkaganon siya. Yung ugali niya, may pagkabitsesa siya. So, ganon. Ang cute lang din na since yun nga yung una niyang naging friend, parang by the end, slight spoiler, parang by the end of the film, parang alam niya na paano pumili ng tamang set of friends. Ganon. Ang satisfying ang satisfying din nung ending niya kahit na parang slice of life lang naman yung buong movie. Yung parang ma-feel mo yung happy ka for Margaret kung ano nangyari. Kasi syempre parang Feel good movie to. Oo, parang ayaw niyang lumipat nung una sa New Jersey, ganyan. Tapos mapanood dapat to nung mga ganong age kasi yun hindi yung pag sa topic ng religion, feel ko magigets ng mga kabataan kung paano sila magde-decide for themselves, kung anong papaniwalaan nila. Ayan, cute. Sige, papanoorin ko yan. Hindi ko lang kasi napapanood kasi parang, ewan ko, Are You There, God? Parang freedom, exploring something, by your own. And that's not imposed by your parents, ganun. Okay. So, sa akin naman, parang kasing
Nakatatlo yata tayong magkaparehas. Babaguhin mo, no? basahin? May babaguhin ka, no? Feel ko alam mo yung isang pareho natin. Ano? All of Us Strangers. Ay, ganun ba? Hindi eh. Ay, hindi? Hindi ba? Hindi. Ano eh? Sige. Sige ko. Sige, ano ba? Hindi, tapos na ako sa Margaret eh. Okay. Okay, siguro yung Babaguhin Sound ko of nga. Metal. Babaguhin ko. Siguro yung Sound Oh. of Metal, yeah. My next is Sound of Metal. Naririnig ko na to dati, like maganda daw, ganun. Pero hindi ko siya, ewan ko, akala ko kasi it's like a stressful film na parang, ano yun? Yung Whiplash, parang Whiplash, akala ko Yung ganun. obsessed artist. Oo, kinda ganun. Parang hindi pala ganun. It's about, a drummer, metal drummer na nawawala na siya ng pandinig. But he still insists on going to concerts, on going to tour. Kahit na nagdeteriorate na talaga yung yung pandinig niya. Hanggang sa kinailangan na ng girlfriend niya to force him to go to a parang community where parang lahat deaf doon. Parang para rehabilitate, masanay na siya maging deaf, on how to be deaf, ganun. And then at first, he's resisting, ganun. And then, it's a heartwarming and it's frustrating movie na naalala ko na naman yung nangyayari. Actually, parang yung tawag doon, yung hearing aid. Doon pinakita doon daw accurate depiction ng pagiging pagiging deaf na may hearing aid. Ang pangit. Like, akala ko sa mga hearing aid, yung magiging normal na lang yung yung pandinig. Like, kung ano yung naririnig natin ngayon. Pero it's ang robotic, ang sakit sa tenga, and then you have to adjust kasi parang may feedback, yung sakit sa tenga na may feedback, gano'n. Nga no. Pero yun, ang ganda lang makita yung perspective na gano'n. It's very new to me, na parang na-realize din niya na being deaf is not that bad. Kaya na gano'n. Kasi, syempre, he's resisting on being deaf. Like, he wants to be parang paging denial. quote-unquote normal. Yeah, in denial siya. He wants to be like the drummer pa rin, go on tour, nothing's happened, nothing's wrong, parang ganun. Pero at this kind of an ending, spoiler ng ending, na parang he learns to accept his situation. And then parang yun yung part na ang heartwarming, na he's okay, he's gonna be okay. Parang ganun. Yun. So, ang surprising lang nung Sound of Metal sa akin. And then also, pangalan nung na yun, yung actor na yun, ang galing niya mag-arte. Lagi ko siya nakikita eh. Yeah. Kasi kilala siya eh. Oo nga, kilala siya eh. Okay lang yun. Tinay ko simulan yan eh, pero Ahmed, few minutes Ahmed lang. Ba yun? Ahmed, Kaso, hindi ko maalala ba't di namin tinuloy. Pero, Ahmed. It's kind of a vibe of, Riz Ahmed. Parang vibe ng Coda. okay. Yung parang quiet lang. Siyempre, quiet nga, deaf kasi sila. Deaf kasi sila. Yun. It's not that loud na isipin mo metal drummer na parang itong Whiplash na Alam to. ko ganun siya. Yeah. Ako din eh. So, yun. If you like the drama and then comfort movie. Yeah. Trainspotting. Oh! Okay. Parang na-mention ko na before ata. Pero yun nga, first time ko napanood yung Trainspotting this year. So, it's about yung character ni Ewan McGregor. Hindi ko alam yung name. Nakabata ko na yung name. So, nag-ano kasi siya about sa drug addicts to. Nag-heroin sila. Sobrang ang dumi-dumi ng film kung papanoodin mo. Oo, ang dumi talaga. Yung kung saan nila ginagawa. Yung may part doon na parang pinapakita yung anong nasa isip niya habang nag-take. Okay. Ganun. Grabe, ang kadiri talaga. Feel ko nakita mo yung sa toilet. Parang lagi siyang may screenshot na gano'n eh. Nasa may toilet bowl siya. Parang hindi. Baka familiar, pero hindi ko lang maalala ngayon. Parang one of the dirtiest films. Panood ko. Pero parang siya eh. Hindi siya yung parang it makes you
advertise sa drug addicts. Hindi siya ganun type ng film. Pero hindi rin siya yung parang ina-advertise na, uy, No to drugs, Oo, parang mali ako. Parang hindi siya No. It's not promoting it and also condemning it. Oo, ganun siya. Parang ano talaga siya, parang representation ng addicts talaga. Okay. Ganun yung view ko, ha. So, yun nga, si Ewan McGregor, parang ilang beses niya na tinatry na mag-stop. Kaso, ano talaga, withdrawal. Grabe yung withdrawal. Pinapakita din doon. And parang, hindi naman syempre, compared sa real thing, iba pa rin yung feeling. Pero somehow, parang, nakikita mo talaga kung paano yung na-feel and nakikita nila while on drugs nga. So, ano siya yung parents niya supportive naman na, yun nga, ano siya, Ganda naman yung support rehabilitate, system niya. ganon. Yung sa parents niya. Ang kaso, set of friends niya kasi is ganon din. But the law is to the law! The scum of the fucking earth! The most wretched, miserable, servile, pathetic trash that was ever shot into civilization! Some people hate the English, I don't! They're just wankers! We, on the other hand, are colonized by wankers! As in, yung sobrang tragic nung effects. Hindi ko na i-spoil, pero grabe, may tragic. Sa'yo ko na lang sabihin. Okay. Ew. So, ganun siya. Pinapakita na sobrang tragic talaga na pag naging addict ka. Then, si Yuan naman, tinry niya. Papakita naman yung journey niya na tinatry niya talaga na turn his life around. Ang problem kasi is, parang kahit saan siya, no matter how hard he tries, nasusundan siya ng mga hindi magandang influence na friends niya. Parang hindi magandang influence sa kanya ng friends niya na yun. Okay. Pero, without spoiling anything, satisfying yung ending ni Yuan. Sa friends niya, kayo na bahala mag-judge. Pero, for me naman, oo. Ayun. Maganda yung Trainspotting kasi yun nga, parang for me, depiction talaga kung paano yung mga addicts and kung ano nangyayari sa kanila o yung what they're going through talaga. Okay. Ang nakita ko narinig ko nga lagi yung Trainspotting, pero like, napunta ulit siya sa radar ko dahil dun sa All of Us Strangers. Alam mo yung yung music na ginamit nila, yung Death of a Party ng Blur. Kasi nahanap-hanap ko talaga yun. Tapos, nung nalaman ko, nakita ko sa comments doon na parang, I'm here for Trainspotting, ganun-ganun. So, parang, uy, ginamit to sa Trainspotting. Okay. Napansin mo ba? Hindi ko. Yung Death of a Party. Pero, maganda din yung script ng Trainspotting. Tapos, hindi siya, like, kahit na sinabi ko kanina na may mga tragic na pangyayari and yun nga, parang depiction talaga. Ano pa rin siya, may funny pa rin. So, gusto ko yung script. Nakakatawa pa rin siya in a way. Yung next ko naman is yung Mulholland Drive. Oh, napanood mo na? Oo. Ayun, like ng January pa yata. Ito yung January pa yata. Biglang nainggit, pwede ko na mapanood. Ano naman? Exclusive. Ayan. Girl, send doon pa kitang link. Ayun, yung Mulholland Drive. This is my first David Fincher. Lynch. Yun, na parang he's really crazy. Ganito, okay. Parang yung reputation niya, okay, gets. Kasi it's about a woman na nawalan ng memory and then yung isa ring babae na parang she wants to be a star in Hollywood na parang tutulungan siya to figure out her identity and bakit siya may bag na puro pera, ganun. Parang so, go through the journey. Parang pupunta sila dito. Naghanap sila ng clues kung etong club na to, why ganito, why ganito. And then all of that, it's spoiler, pero di ko masabi yung spoiler. Syempre may twist. And yung twist na yun is very David Lynch, yung twist.
Hindi ko rin masabi kung bakit David Lynch kasi spoiler nga. Pero if you know David Lynch, alam mo yung reputation niya eh. alam mo yung team na lagi niyang Oo. pinaglalaroan. And then yun. My God, hindi ko ma-justify pero maganda yung Feel ko he's mahirap crazy. talaga yung pagka David He's Lynch. crazy. Parang mahilig, it's sobrang, iisipin mo sa umpisa, they're just, mystery. Titingnan nila kung bakit ganito yung nangyari sa babae, baka may gang siyang nakalaban, may, sindikato, ganun. And that's dark. But, David Lynch uses like, parang dream types of like absurdity. Parang ganon. Like, this just happens in a dream. Parang bigla lang may lalabas na duwende. Like, what the heck? Ano yung nangyayari dito? Parang ganon. Anong tawag doon sa era ng films na parang very, ganon yung kay Lynch? Surrealist. Yun. Yeah. Ganon daw sa kanya. And then, I'm trying to watch Twin Peaks din. Madami ba yun? Kasi, kinda. Okay. Parang like 3 seasons lang yata yun. And then, like, there's a movie. Kasi Twin Peaks is supposed to be a made for TV movie. And then, naging pilot na naging extend. And then, naging cult classic na. Ganun. Ang rin yun, ang charming ng Twin Peaks actually. Kasi siya, it's about an FBI, na punta sa small town dahil may murder. Ayun. FBI agent. And then yung FBI agent, naalala ko yung, like, ang charming niya, parang medyo may pagka-autism. Hindi ko alam. Sorry. He's on the Sorry spectrum. He's on the spectrum, kinda. Parang ganun. So, yun yung Mulholland Drive. Hindi ko masabi talaga eh. Hindi ko ma-justify kung ano meron sa Mulholland Drive eh. Kasi nga, may spoiler eh. Yun. Basta isipin mo lang ang weird na namang hanggang sa naging weirder and weirder na yung nangyari. Hindi ko ito magitin. Hindi sa biased ako, pero in The Missing. Okay. The Missing. Well, kinda. Hindi pala. Mysterious Skin pala yan. Kasi lagi siyang nababanggit. nakakompare sa Mysterious Skin. So, yung The Missing, hindi ko lang i-mention ko pa rin siya. Yung The Missing kasi is, it follows yung main character na he literally can't speak. Para sa kanya. I mean, sorry. Basta hindi siya nakakapagsalita. And, I mean, kaya hindi talaga siya nakakapagsalita, makita natin wala talaga siyang bibig. And, may something, in a way, tragic yung pangyayari na biglang may nag-show up daw na may aliens daw, sabi ni main character. Tapos from there, parang, may naging companion siya. And, yung main character nga is, hindi talaga siya nakakapagsalita. And, makikita pa lang from the poster na wala siyang bibig. So, may gamit lang siyang whiteboard. Lagi siya may whiteboard na dala, tsaka pen marker. Tapos, yun, ganun lang yung way niya pag-communicate sa mga tao. Then, suddenly, one night, may inutos kasi sa kanya yung mom niya. Then, nabisitahin yung tito niya. Bisitahin yung tito niya. Then, may nalaman siya nung pag-visit niya sa apartment ng tito niya. Tapos, from there, parang nagkaroon siya ng flashbacks na meron daw alien nung bata pa lang siya na inabduct siya. Tito! Rogelio! Ganon. So, yung throughout the movie, tinatry niya takasan yung alien na yun kasi bumalik daw yung alien, sabi niya. Then, meron siya naging companion. Parang, yun, sinasamahan siya na kung paano takasan. Itulungan siya nung kasama niya na yun. So, hindi ko na sabihin yung syempre ending. Pero yung The Missing kasi, like I've said many times sa previous episodes, it discusses trauma na
very, hindi man vivid yung colors ng film, pero siya, rotoscope, animation siya. So, kahit na, kasi usually pag animation, parang isipin mo something light lang, yun, ganun. Pero sa The Missing, I think very important yung pagka-discuss sa dun nga sa trauma na yon. And siya, hindi mo maiisip sa una na about talaga doon siya. Like, by the end pa na mafi-figure out mo na, it's about nga talaga. Siya, and din, feel, yung ending kasi niya sa akin for me is, sa akin na nga, for me yung ending niya is, I think, yun talaga yung need ng people who experience trauma. Parang yung canon nila i-accept para yun nga, parang need talaga nila accept sa sarili nila, i-face nila na nangyari talaga yung kung ano man yung traumatic event na nangyari na yun, for them to finally move forward. Ganun yung naging sa akin ng The Missing. Yeah. Di ba parang yun ang nangyari sa All of Us Strangers? May line doon na parang it doesn't matter, it happened long time ago. And then sabi ni Paul Mescal, it doesn't mean that it doesn't matter, parang gano'n. Parang it still matters na it's a long time ago, but kung hindi mo pa na-accept, magbo-borrow talaga siya sa pagkatao mo hanggang sa parang it eats you from the inside na parang ayun nga nangyari sa The Missing. And then parang ang unique lang niyang movie na hindi pa ako nakakanood ng rotoscope movie. Hindi actually, lalo na sa local. And then it's released like sa Philippines, widely released, and then also internationally na nagkakaroon na ng traction internationally. And then it's like sinasama yung sarili. It's putting Philippines on the map sa internationally din. Parang ganda ng naging achievements din na itong movie na to. Wag mo na i-mention yan. Basta deep sigh. Meron ka bang mga honorable mentions? Tommy, feel ko ang dami, pero ikaw? Meron din naman ako mga 5. Ikaw? Hindi ko alam kailan pero sige. Okay. So, parang quick lang. Yung first honorable mention ko is In Bruges. Yung comedy. In Bruges. Colin. Colin yun, di ba? Oo. Bruges. Hindi ko pa pronounce, so hindi ko ma-correct. Okay. So, it's about 2 hitmen na partners sila, and then pinapunta sila sa Bruges to have, meron silang mission daw doon. Pero hindi pa binibigay yung mission, ibibigay na lang daw on in 3 days time, parang ganon. And then, ang ganda ng script nila, maganda yung partnership ni Colin, and then nakalimutan ko yung isang pangalan niya. And this is also directed by the director of The Banshees of Inisherin. So parang nagtandem ulit silang tatlo. Ang charming neto, and it's kind of a Christmas movie din. Oh shit. Christmas movie din, in season. And then it's a Christmas movie na in a sense of the time, but also it's about forgiveness, redemption, and then yung friendship, kind of like that. So that's first of my honorable mentions. What's yours? Sa akin first, tao po mention ko na ito before, si May Paner. Siya before nauna siya as, alam ko sa stage talaga siya. Then yung movie na to is yun, kuha nung sa stage siya. It's a live recording. Oo. May parts na live recording, tas may parts na siya, may 4 perspectives na pinakita na affected ng extrajudicial killings. Alam ko yan. Ay, sinabi mo pala yun sa akin. Ayun nga, naalala ko, nabanggit ko yun sa'yo. So, sa Cinepop din yan, di ba? Sa Cinepop. So, siya, syempre ang heavy, yung topic pa lang, extrajudicial killings. Pero yung pagkakapakita din kasi ni May Paner is yun nga, sa stage siya lang mag-isa lahat lahat ng character siya yung nag-portray, kahit yung meron doon batang babae, tsaka may lalaki din, diba? Meron din doon lalaki na police, pinakita niya talaga iba't iba. So
So, ano talaga siya, nagsashed talaga ng light sa victims. Kahit na yung isang character nga doon is yung, yung hitman na nagtotokhang sa mga tao. Did they portray him to be like empathetic or something ganun? Hindi. Maano ka talaga na sorry for the word, ang tarantado talaga nung pangyayari. I mean, yung utos, yung kung paano siya utusan, ganun. Pero, hindi ako naaawa sa kanya. So, ayun nga, makikita mo, grabe yung, parang walang value lang talaga dun sa mga nag-uutos sa kanila. Yung sa human life. Parang wala lang talaga. Okay. Tapos, pero mas grabe yung impact talaga dun sa affected families. Meron, lalo yung isang, I think siguro mga twice ako umiyak habang pinapanood to. Kasi, talaga, ang galing din ni ni May Paner, oo. Kahit na yung iba-ibang character ginawa niya. Lalo yung pinaka-nasaktan ako yung sa isang mother doon na, siya, Zumba instructor siya. Kasi may part doon na is, okay lang, feel ko, gets naman natin na, since about to hang nga, syempre may namatay. So, yung sa Zumba instructor na yun, may part doon na habang nagtuturo siya ng Zumba, parang kinakausap siya kasi ang namatay sa side niya is mag-ama niya. So, parang kinakausap siya, ganyan. Tapos, sumasagot siya si May Paner. Siya lang yung maririnig mo. Si May Paner lang yung maririnig mo. Pero gets mo na parang, yun nga, di tayo makipag-conversation sa kanya. No? Tapos, yun talaga, kasi, ewan ko, sobrang hindi ko ma-explain, pero grabe yung pull nun sa heart ng part na yun. Sobrang heartbreaking nung buong, film. Okay. Haba na sinabi ko, honorable mention ako. Yung second naman sa akin is yung Scream. Kasi this year ko lang pala napanood yun. Scream 1? Scream 1. First time ko lang siya napanood. And then, hindi kasi ako mahilig sa mga slashers noon. And then, wow. Pero ito lang naman talaga. Ayun, it's a unique take. Sinabi ko na yun dati. It's a unique take on slashers kahit hindi ko papapanood yung ibang slashers. Pero, they played with the what you call that, the stereotypes in the slashers. And it's in a kind of a comedic way. And yun. And I kind of fell in love with the franchise. But I'm never gonna support them again. I'm never gonna support them again. Pero yun, like, in the Scream franchise, 2 is my favorite. But Scream 1 is like an iconic, since yun talaga this yung is the set first ng the first one. So, yun. That's for me. That's my honorable mention. Bibisa ko na yung 2 ko. Yung second ko is Everybody Wants Some. I think na-mention ko na rin to before. Parang slice of life siya ng 70s to, no? Yung setting niya, 70s. Sila Tyler Hoechlin. Yan nga So, yun nga, na-mention ko na to before. Sila? Baseball players. And yung main character is siya yung bagong salpak sa team nila. And may sarili silang house. Doon lang yung players. And yung dynamics lang nila. Sobrang enjoyable ng dynamics nila. Pero, parang parang gusto mo lang silang panoodin. Kung anong nangyayari sa kanila. Ganun sila. Ang fun lang nila panoodin. Ayaw nga pala. Like, additional lang dun sa The Holdovers. Ganun din. Parang, ang saya lang na panoorin. Na parang, if this goes on for another 2 hours, I just want to be like, at least sa Holdovers, hindi ko pa napapanood to eh. Pero yun nga, nung pinapanood ko yung Holdovers, actually, naalala ko yung Everybody Wants Some. Kasi ganun nga yung na-feel ko. So, yun. Okay. So, next is yung Nimona. It's a Netflix animation movie. Andito rin si Riz Ahmed at si Chloe Grace Moretz. And it's parang, parang matagal na in production hell. Pero like usually, di ba, pag sinasabi in production hell, like it doesn't bode well. Parang ganun. It's gonna be a bad movie. Pero this one, sobrang ang charming niya. Ang heartwarming. It's an animation pero hindi lang siya pambata. Kasi na-enjoy ko rin. Kasi maraming mga animation na like the Trolls movie or the Super Mario Bros movie na parang hindi mo magets kasi sobrang pambata niya. And it's kinda like ang corny dahil pambata, ganito. Pero this one, kung magkakaroon man ako ng bata sa pamilya na to,
gusto ko siyang papanoorin sa Magkakaroon ng batch. hindi sa akin. Hindi sa akin. Sa pamilyang to. Sa pamilyang to. Generalize ko na nga. Pero ayun, Nimona is so charming, my God. Yan. Ngayon ko narinig yun. Sige, next ko na honorable mention is Hateful Eight. Na-mention ko na din to before kasi yun nga, in one setting, for the most part, one setting lang sila sa isang shed lang. And yung, parang ganun lang din yung dynamics ng iba't ibang character. And yun may, tinatry silang i-figure out na murder pala din, no? Oo, may tinatry silang i-figure out sino yung pumatay kasi nga, nakakulong lang sila doon din suddenly may na, Kasi parang nawawala yung owner nung nung shed na yun. shed na yun. So, siya, hindi siya boring. Mostly usapan siya. Pero, parang they're trying to introduce themselves to each other lang, di ba? Oo. Sa simula. Ganun. Pero fun siya panoodin kahit na sinasabi ng iba is puro usapan lang daw. Ang interesting pa rin. Kasi di ba may magkakaroon tayo ng movie na worst movies of 2023. Okay. Oo nga pala. And then look at Sige, yung Hateful go. Eight. Pero hindi ko na siya sinama. My next honorable mention is Red, White, and Royal Blue. Ano lang siya, like rom-com lang siya. And it's cheesy, very cheesy rom-com. Based siya sa libro where the Prince of England meets the president's son ng US, ganun. So, parang yung skandalo and then parang star-crossed lovers kind of thing. And then, very cheesy lang siya na rom-com. And then, pero like, alam mo yun, parang medyo namimiss mo na yung mga rom-com na sobrang cheesy. Kung gusto mo lang kiligin, kinda, and then medyo mag-cringe. Ay, kumbaga yung sa posts na they don't movies like this anymore. Ganun siya. Parang ganun na siya. Oo, ganun din yan. Okay, what's yours? Na-mention ko na din to before, yung Burn After Reading ng Coen Brothers. Kasi very funny siya. Sila, yung cast is kilala na sila Brad Pitt. Tapos, ang lang talaga nung mga pangyayari, sobrang, like, could have been avoided kung hindi lang sila stupid. Ganon type of comedy siya. Pero yun nga, Coen Brothers, I think, kilala naman sila na, yan. So, yung Hindi na masyado yung mga comedy na parang, nagsaspiral na Oo, as in, sobrang palala yung pangyayari dahil sa stupidity nila talaga. Ayun. Okay, so yung next ko naman is yung Third World Romance. Pinoy movie, it's a rom-com, kinda, but it's more of like a romantic drama where like yung isang bagger is na in love sa isang bagger, sa isang cashier, parang ganun. Naghahanap sila ng trabaho. So, kung ano-anong racket yung pinapasukan nila. Ang ganda ng acting nila ang dalawa. Lalo na yung babae. Kasi first time ko siyang makita Like, first time ko siyang mapanood na mag-acting. And, yung acting niya is not very, parang yung pasosyal, yung halata mong, kunyari, hindi bagay. Na hindi bagay. Na parang, ang yaman kasi niya, parang hindi bagay yung umarting mahirap, parang ganun. Pero siya, yung acting niya is very jologs talaga. Parang ang jejemon, parang, parang lumaki talaga sa, from the streets. From the streets siya. Parang ang ganda ng acting nila. And then maganda yung chemistry nila. And then, alam ko namang may something sa, outside the movie. Like, may scandal silang dalawa. Parang ganun. Kasi may cheating allegations and etc. Ganun. Pero hindi ko alam na may ganun pala. And I don't want to, parang isipin yon. Kasi ang ganda ng chemistry nilang dalawa. And I'm not justifying anything. Parang ganun. Pero, ayun. Gusto ko lang yung experience na gano'n. Kasi hindi ako nag-cringe sa isang romance movie dito. Kasi, alam mo yun? Yeah. Ganda. Corny, gano'n. Mga corny, hindi. Maganda. Ako, last honorable mention ko, Marcel the Shell. Shoes on. Buti na lang na-mention mo kasi nahihirapan ako siyang i-cross out. Nung 2020, last year. Ko lang siya napanood. Or last year na.
kasi 2024 na. Tama yan. Last year ko lang siya napanood. Ayun nga. Sobrang warm. Na-discuss mo na rin to before. Sobrang warm niya. Parang, ayun nga, ang cute. Sobrang adorable niya talaga ni Marcel. And kahit yung story yun kahit na, ayun nga, shell siya. Pero, gusto mo siyang panoodin. Gusto mong, malaman kung ano yung next na mangyayari sa kanya. Yan lang. Sobrang wholesome nung wholesome. movie na yun. Sobra. So, that's it for our top movies na napanood namin for the first time noong 2023. Last year. Wow. Okay, so ano ba? Kayo naman, anong mga favorite watches nyo last year? Yes. Sound of below. Ayun, thanks for tuning in again. This is Julia. And Kyra. This is Take Two Two Talks.